Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Great na tayo mga kababayan. Eto, sinabi po kasi ni Senator Risa Hontiveros na fake news si Katonying. Kaya eto, binalikan siya, rumesbak na si Katonying mga kababayan. Pinakitaan ng napakaraming resibo. 5 pahina yata kung hindi ako nagkakamali na mga insertion. Sabi niya po kasi mga kababayan ni Senator Risa Hontiveros, wala siyang insertion. Lalo na sa flood control. Batay dito sa mga ipinakita ni Katonying na mga resibo mga kababayan, napakarami. Napakarami po niyang insertion mga proyekto. Nilinaw naman dito ni Katonying mga kababayan na hindi naman masama ang insertion o amendments kung ito'y nagamit at nagawa ng tama. Nagiging masama lang po ito mga kababayan kapag nanghihingi ng komisyon o nangungumisyon mga kababayan. Dito sa 5 pahina na ipinakita ni Katonying ng mga resibo mga kababayan, baka meron po kayo dyan. Tignan nyo nga po yung mga lugar nyo kung totoong existing ang mga proyektong ito mga kababayan. Napakarami po kasi, isipin mo 5 pages po ito. Mas mabuti siguro mga kababayan na panoorin natin itong live ni Katonying. Kinuha natin sa kanyang live. At kayo na po ang huhusga kung sino po rito ang nagsasabi ng fake news. Kasi tinatanggi po ito Itinatanggi po ito ni Senator Risa Hontiveros. Hindi siya umaamin, ayaw niyang tanggapin. Di ko kayang tanggapin. Ayan ang mga nag-post siya kasi kaya ito. Ang buwelta ni Katonying. Panoorin natin lang sabay-sabay ito mga kababayan. TN, ang totoong news. Ayan, hindi fake news. Senator Risa Hontiveros, hindi po fake news. Ang totoong news po. Apo. Ayan. Na meron tayong pesting ahem dito Ayan. Ayan. Tayo po ay naobliga na mag-live po ngayon dahil sa kaninang magang-maga katabi ko sa higaan yung aking misis. Ang sabi ba naman uy, ang dami mong baser Ha? Bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Sabi ko ganon. Sanay naman ako sa may nambabas sa akin. Pero sabi nung miss ko, pati daw siya binabas. Tapos pati daw po itong aking anak na si Zoe, bagamat ang billing ko naman sa kanila, wag nilang iintindihin yung mga ganyan-ganyan. Pati si Helga, yung aking bunso. Pero sila po yung tinatamaan din, sapagkat matindi din naman kasi yung pinakawalan ng ating ginagalang na senador Risa Hontiveros. Ito po ay may kinalaman sa isang broadcast natin ni Kumbachero sa sa 2x2, sa 2x2 siyempre ayaw naman nating magmukha tayo mga kulokoy diyan, di ba? Mga kababayan. Download. Ayan. Ayan. Ba't ba hindi ko ma-post itong ipopost ko sana? Recent. Ito ba yun? Ito pala. Ito. Yon. Open. Ang arte naman ito. Open. Yan. Add to stage. Yun. Meron po kasing ganyan si Senator Risa Hontiveros. Siyempre, ang dami pong fans ni Senator Risa Hontiveros di po ba? Sabi po niya, wala po akong bycam insertions. Yun po ang first sentence niya. Tapos, wala sa unprogrammed funds, period. Sabi niya.
Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Yan po yung mensahe ni Senator Risa Ontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ayun, yun po yung statement ni Senator Risa Ontiveros. Senator, aalisin muna kita dyan. Ha? Ayan. Yan po yung ugat ng lahat. Siyempre po, ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Kaya po medyo kahit papaano nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Ang totoo po nun ito, magkakaroon tayo definition of terms, ano? Kapag ka po sinabing insertion sa aking tingin, insertion, wala namang masama sa insertion, no? Ang insertion na tinatawag din pong amendment, wala naman po sanang masama. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng senador, hanggat hindi po sila ibinabawal, pati mga congressman for that matter, hanggat hindi sila binabawalan na mag-introduce ng amendments sa panukalang budget, pinapahintulutan po sila. Ibig sabihin, legal po yun. Kailan lang po nagiging masama ang insertion? Kapag po ang insertion, mga kababayan, ay inimplement na nakikialam po yung senador o kaya congressman dun sa implementation. Ano pa? Kung siya po ay nakikialam sa pagpili ng kontraktor, ano pa? Ito pinakamatindi. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. So, doon lang po siya nagiging masama. Kaya yung pong reaksyon ni Senator Risa Ontiveros medyo nakakagulat. Bakit ba ganon? Bakit ba ganon? Masama ba yung amendment per se? Hindi po. Ang insertion per se, hindi po. Kaya po, nakakagulat po, nasasabihin niya pong fake news ang atin pong sinabi o ipinahayag. Ano po, mga kababayan? Dali lang ha. Senator Risa, alisin muna kita dyan ha. Alisin muna dyan. Ano po ba ang naging umpisa ng lahat ng ito? Nung po kasing Sunday last week, September 28 yata to be exact, meron pong isang senador na nagsabi na meron pong halos lahat ng mga senador ay meron pong insertion. Ito po, ay hindi pala ikaw, Senator, hindi pala ikaw, sorry, remove na pala kita. Ito pala yon. Ayan si Senator Ping Lacson. Sabi po ni Senator Ping Lacson, almost all, halos lahat ng senador in the 19th Congress inserted around 100 billion worth of items in the 2025 General Appropriations Act. Ang totoo po nun, kaya siguro minasama ng ibang mga senador itong statement ni Senator Ping Lacson na to, sapagkat ang pinanggagalingan, meron pong mga senador na kumikbak nga mula dun sa project na ginastusan ng insertion. Ano po? Yan po yun, si Senator Ping Lacson. Yan po yung sabi niya, almost all. Ayan, almost all. Ngayon, meron pong isang senador naman na ang pangalan po ay JB Ejercito, Senator JB Ejercito, na pa-interview sa atin.
Nagpa-interview po siya sa atin. Ito po yung Mismo nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi, talaga? alam niyo, isa sa, yung insertion, hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pa say National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya ho kami nagbabudget hearings. Senator, sandali lang ha. Alisin na muna kita ha. Alisin muna natin si Senator J.B. Ejercito. So, yan po ang ating premise ng ating talakayan ngayon. Nag-umpisa po si Senator Ping Lacson, sabi niya, almost all. Ang sabi po ni Senator JB, hindi almost all. All senators ay meron pong insertion. Slash amendment. Ang tawag po kasi sa amendment, insertion. Pampara gumanda, amendment. Pero pag insertion, pareho din. Opo. At gaya po na, uulit-ulitin ko to ha, wala pong masama sa amendment o insertion per se. Ano po, mga kababayan? Sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala. Wala po siyang insertion. Ano po sabi ni Senator Risa Ontiveros? Wala po akong BICAM insertions. Wala saan program fund. Period. Sabi po niyang ganun, mga kababayan. Ayun. Kaya po nagkaroon po kami ng programa ni Combachero, at ang programa po namin ni Combachero ay noong kahapon po sa 2x2, ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ito po yung portion. Sana makinig kayong mabuti ha. Sana makinig kayong mabuti. Especially si Senator Risa Ontiveros. O yung kanyang mga taga-suporta o tagahanga at pati na yung opisina ni Senator Risa Ontiveros. Opo. Andito po yung bahagi na aming talakayan ni Kumbatserong Jerry Baha Narito po. Pakinggan po ninyo. Narito po. Parang nawala. Dali lang po Yun. Ito. Video file document. Ayan, most recent. Ayan. Na ito, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala Kumbatsyero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa iyo, Kumbatsyero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman 'yan, Kumbatsyero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado. Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto Si Senator Risa
saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang Dalawang opposition. nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala Baka- na meron siyang insertion. Baka ang Na flood control ha. na flood control. Oo. Baka iniisip niya hindi ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka Parang ganon. ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang yun nga eh. Hindi kaya may ibang nagparking din kay Yun Senator Hindi, Risa? wala naman siyang garahe Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga ba? Senator, makisuyo Pero nga hindi ka- natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. kaya nga yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang Ang insertion. sa flood control. And hindi sa buong budget Nasa 3 point ano siya? mahigit 3 billion, 3.01 billion. billion, no? Tingnan ko na nga para Sige nga, ikaw na sigurado magsabi, tayo. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako Senator makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025 Natawagan mo na ba, national budget. Yuel? Natawagan mo na ba si Ito. Senator Risa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3 3.035. billion, 35 million and 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung Tapos insertion ang, or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion, 700 nasa 715 million. Ayun. Oo. Pakitanong Oo, nga baka natin. na-parkingan lang siya nung Baka iba nga eh. Oo, nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. Kaya ganun yung ating... Ayun naman. Sana napakinggan nyo, pinlay na namin yung mismong portion na dahilan kung bakit nagwawala itong mga supporters ni Senator Risa Ontiveros. At sana naman yung mga nanonood sa atin ngayon, pinakinggan nyo mabuti. Ano sabi ko doon, kumpachero, hindi ako makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala kasi naman, paano ka naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Ontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito. Especially ito ang pinakamainit na usapin ngayon, mga kababayan. Ano po? Oo na, sabi siguro. Oo na, Katunying. Kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Opo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Eto po, mga kababayan. Atin pong dali lang po Sensya na kayo at medyo mahina tayo sa ang tawag doon sa yan, recent eto. Yun. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. Ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po. Yan po ay ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita niyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000.
Tapos andyan po yung mga yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po ay sa Tondo. Construction of multipurpose District 5 Manila. Construction of road Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Hontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Hontiveros to eh. Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Hontiveros? Tutuloy natin ang basa. Construction of road Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road Sitio San Jose, Kakandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building Teen Center San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan o, 20 million to. Construction of Barangay Hall Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito eh, mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung inimplement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Tuloy natin. Construction of Barangay Hall, Barangay Bawanta, La Union. Construction of City Pavilion for 1 Bonuan, Dagupan City, Pangasinan. Phase 3, 30 million. Construction of Multipurpose Building, Agri-Aqua Building. Ang gaganda po nitong project na to. Into Training Center, Lingayen, Pangasinan, 25 million. Construction of Multipurpose Building, Training Center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan, 20 million. Construction of Oben Saban Road at Barangay Gubkok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of road, Barangay Babaran, Itiaga, Isabela, 10 million. Construction of road, Barangay Garit Sur, Itiaga, Isabela, 10 million. Ito, flood control tong susunod. Construction of Sinili Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. Yan po ay first page pa lang. Alis ka nga muna dyan, first page. Alisin ko lang tong first page na to. First page. Page 1. Aalisin ko na po muna ha. Okay, aalisin ko po muna mga kababayan. Itong remove. Ni-remove ko na. Alisin ko na. Remove from studio. So, page 1. Uulitin ko lang. Kung meron pong mga ganitong proyekto, malamang inilapit yan ng local government units, malamang inilapit din yan baka ng congressman mismo dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni senator para maisingit po ito. Maisingit. Ano masama doon? Ano masama po doon mga kababayan kung meron siyang insertion? Wala pong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't nyo tinawag na fake news yun? Tama na, sabi nga nung iba kaya nga kita, senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya. Okay, puntahan natin yung isa pang pahina. Pahina 2. Ayan. Pahina 2. Puntahan po natin yung pahina 2. Image. Add to stage. Ayan po yung pahina 2.
Calaguman Bisinal Road, Samal, Bataan, 30 million. Installation of solar-led solar light along secondary roads, Olongapo, Bugalyon, Palawig, Zambales, 20 million. Construction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. Ang ganda nito. 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paambong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac, 75 million. Segment 14. Construction of flood control structures along Baka River, Paniki, Tarlac, segment 29, 75 million. Construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub section, Kubkub, Mayantok, Tarlac, package 3, 75 million. Construction of flood control structures along Pait, Manok River, San Manuel, Tarlac, 75 million. Ano masama dito? Baka nga magagandang mga proyekto itong mga flood control projects na ito. Ano masama dyan? Ba't nyo ikahihiya nyo ba yan? Ba't nyo ikahihiya yan kung yan po yung magandang proyekto at kung ito'y na-implement ng tama? And in fact, mga kababayan, ako po ay nagtanong, at least Tarlac lang to eh. Malapit-lapit lang to eh. Ano po? Nagtanong po ako kung ano na ba ang status niyang project na yan sa lalawigan ng Tarlac. Ito po. Yung construction of flood control structures along Baka River, Paniki, itong segment 29, ito pong pangalawa, Paniki, Tarlac. Alam niyo po ba na yan ay 75 million ang nakalaan, pero ang nanalo pong bidder diyan, ang nanalong bidder diyan ay ang pangalan po ay T2B3 Builders and Supplies Corporation. Uulitin ko ha. T2B3 Builders and Supplies Corporation. Ang contract price po nito, napanalunan po niya sa 73,136,282 pesos and 19 centavos. Ito po ay nagsimula noong April 8, 2025. Ang expiration po nito ay 11/05/2025. Matatapos na ito dapat ngayong November. Ang actual accomplishment nito ay 93%. So, matatapos na itong proyekto na ito eh. Sige. Puntahan pa natin itong, nakita niyo po, nilagyan natin ng Stabilo, boss. Boss, Stabilo, boss. Ito pa yung isang project, yung segment 14. Ito, yung construction of flood control along Bakit River. Yan po ay may contract ID 25, ibig sabihin 2025 CJ 0161. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac. Ang contractor po nito ay RD8 Builders Corporation under the name of RD8 Builders. Bagamat 75 million po yung allocation dyan, ang contractor ay nagbid at ang napanalunan niya sa presyong 71, nakatipid, 71,949,079 pesos and 6 centavos. Ang award po nito ay, ang start date ay April 8 at matatapos po ito dapat ng November 5. Ang actual accomplishment po nito
ay 70%. Dapat ang accomplishment niya as of today ay 88.15%. May slippage po ito ng 18.15%. Resibo po itong pinapakita namin sa inyo. Uulitin ko uli. May masama ba sa insertion, mga bata? Wala po. Kailan lang nagiging masama ang insertion, mga kababayan? Kailan lang nagiging masama? Kapag ka po, una, nakialam si senador o congressman sa post-enactment activities. Pangalawa, kung siya po ay nag-endorso o pinili niya ang kontraktor. Pangatlo, mga kababayan, pangatlo, ay kung siya po ay kumikbak o naghingi ng porsyento sa proyekto. Pero kung hindi po ginawa ng mambabatas yun, okay lang po yun. Wala pong masama doon, mga kababayan. Wala pong masama doon. Huwag na kayong magkaila doon dahil maganda nga yun, kayo may nagagawang proyekto para sa ating mga kababayan. Ano po? Hindi po ito fake news. Hindi po ito fake news, mga kababayan. Sandali lang at magpapatuloy po tayo. Aalisin ko po muna to dahil baka hindi nyo na nakikita yung kapugian ko. Ayan. Yun, ganun sana. So ito po ay mga proyekto. Baka nga puro magagandang proyekto po ito. Sige, ilipat natin yung... Aalisin ko na to ha. Aalisin na natin. Alis po dyan. Ngayon, hanap pa tayo ng iba. Page 3. Ayan. Page 3. Image file. Ito. Ay, sorry. Recent. 1, 2, 3. Yan na po. O eto. Ito naman. Rehabilitation of multipurpose building in Barangay Poblacion, San Nicolas, Batangas. 10 million. Ang gandang project nito. Construction of multipurpose building at Rizal Integrated National High School, Barangay Rizal, Lipa City, Batangas. 15 million. Construction of multipurpose building, daycare center and health center at Barangay Mabini, Lipa, Batangas. Kaya puro Batangas yon. Tapos ito, construction of school building with roof deck, Barangay Paliparan 3, Dasmariñas City, 65 million. Malamang magandang project din ito. Construction, completion of university dormitory at Southern Luzon State University, Gumaca, Quezon, 30 million. Maganda yan. Maganda, dorm ng mga estudyante yan . Construction of multipurpose building, DSWDO San Luis, Batangas, 5 million. Construction of waterworks at Barangay San Miguel, Lobo, Batangas, 5 million. Construction of seawall. Ay, hindi ko na isama sa kwanto . Hindi pa pagka seawall, parang flood control din yon. At Sitio Tadyok, Barangay Alibog, Magsaysay, Occidental, Mindoro, 8 million. Construction of school building with roof deck, Sablayan, Occidental, Mindoro, 65 million. Rehabilitation of multipurpose building, Magsaysay, Occidental, Mindoro. Construction of road at Abella, Naga, Camarines Sur, 5 million. Improvement of Poblacion Road Network, Sorsogon City, 40 million. Magagandang proyekto po yan. Ito, flood control tayo. Construction of seawall, Barangay Bonavista, Bacon District, Sorsogon, 40 million. Construction of seawall, Barangay Saclayan, Castilla, 40 million. Construction of seawall, Barangay Kawit Extension, Magallanes, Sorsogon, 20 million. Ano masama dito sa mga project na to? Ba't nyo ito ikahihiya? Bakit ako mahihiya?
Hindi nyo dapat ikahiya ito, mga bossing. Huwag nyo ikahiya yan. Maganda naman yung project na yan eh. Maganda yan. Again, para lang hindi natin malimutan, ang insertion or amendment per se is not bad. Is not bad. Uulitin natin, di baling sabihin yung mukha akong siramplaka dito, kailan lang nagiging masama? Kapag pinili mo yung kontraktor, kapag ka ikaw po ay humingi ng kickback at hindi ginawa ng maayos yung proyekto, lalo na kung naging ghost yung proyekto. Ano po, mga magulang at mga mahal na. Walang masama sa insertion. Doon lang po nagiging masama. Alisin na muna kita. Page ano ka na ba? Alisin muna natin to. Remove. Akala mo, hindi kita kaya i-remove ha? Remove. Sige, maghanap pa tayo na iba. Buti na lang, nakapaligo ako. Nakapaligo ako ng konti. Add to stage. Ayan. Ito pa yung mga project. Hindi, teka muna, tatanong ko sa staff ni Senator Risa Ontiveros at kay Senator Risa Ontiveros, itinatanggi po ba ninyo ito? Itinatanggi niyo po ba itong nasa inyo ito? Na insertion o amendment po ninyo ito? Hindi po ba ito sa inyo, mga senator? Kung hindi po sa inyo to, kanino kaya ito? Ang totoo, ang gagandang mga project po nito. Palagay ko, opo, maganda po ito. Ulitin ko tanong, itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Itong mga projects, hindi nyo ba insertion ito? Hindi nyo ba amendment ito? Babalikan natin mamaya yung statement ni Senator Risa Ontiveros. And dito po yung mga magagandang proyekto eh. Ayan, no? Mga multipurpose. Ito, sa Capiz, Construction of Crisis Center for Abused Women and Children, Poblacion Ilaya, Panay, Capiz, 15 million. Ang ganda po niyan. Isip-isipin nyo, sa crisis center para sa mga naaabusong bata at kababaihan. O ito pa, construction of road at Sitio Negros Occidental, 20 million. Ito, tingnan nga natin to. Rehabilitation, and Bacalso Avenue, Cebu South, Talisay, Cebu, 50 million. Construction of road, Poblacion, Union, Mayabak, including lights, street lights, Dawis, Bohol, 50 million. Yan po ang gaganda po nitong mga proyekto na to. Wag nyo ipagkakaila, ang ganda nito. Construction of Langka, Tugbongan Road with slope protection system. Ito, yung dulo. Yung may highlight na to, na nilagyan natin highlight, 50 million. Yan po ay phase 2 sa Consolacion, Cebu. Masama po ba yan? Masama po ba yung proyekto na yan? Hindi po. Hindi po masama yung proyekto na yan, mga kababayan. Kaya huwag nyo nang ipagkaila yan. Tatapusin ko po ito Tatapusin ko po ito. Ayokong baka sabihin nyo, well, si Senator Risa Ontiveros muna ngayon, pero sa susunod, yung iba naman. Kasi siya nagsabing fake news Hindi naman tayo na may make news Ano po? Okay. Ano pa tayo ng page 5. 1, 2, 3, 4, 5. Page 5. Ano palang page ito? Eto, page 5. Oy, maraming salamat sa mga nanonood sa atin Medyo nasaktan kasi ako, Senator Risa yung fake news Hindi ko matanggap yun
Ang totoo, kayo naman nai-interview ko dati. Ewan ko, baka ayaw nyo na akong kausapin ngayon. Ang tagal-tagal na namin kayong kinokontak. Ayaw nyo siguro kaming kausapin, pero okay lang din. Wala din namang masama. Naalala nyo, nung kayo nagrarally-rally pa sa kalsada, lagi namin kayo na-interview. Kahit kongresista kayo, lagi namin kayo na-interview. Pero okay lang, wala namang problema doon. Pero yung tatawagin nyo kaming fake news, masasaktan po talaga kami doon. Dahil hindi po, unang-una, pag pinakinggan nyo yung aming programa ni Kumbachero, takang-taka nga kami. Hindi nga kami makapaniwala. Di ba narinig nyo yun? Anyway, tuloy natin ang usapan. Ayan po, kung nakikita po ninyo, construction of multipurpose building sa San Remigio, Cebu. Ito yung nalindol, di ba? Construction of multipurpose building, Barangay Marahuray, Medellin, Cebu. Nalindol din po ito. Construction of special science building, Daan Bantayan National High School, Poblasyon, Daan Bantayan, Cebu. Ang gagandang mga proyekto nito. Kabungaan, Tabunok, Conseguera Road. Ayan. Construction bridge from Sitio Tabok o Eastern Samar. Ito, sa baba na tayo. Dito punta na tayo sa Zamboanga. Construction of legislative building, Dipolog City, Zamboanga del Norte, 40 million. Construction of multipurpose building, Labason, Zamboanga del Norte, 10 million. Ako, naniniwala ako, magagandang proyekto ito Ito pa, construction, installation of solar street lighting along Claveria to Villanueva, Claveria, Villanueva, Misamis Oriental. Medyo malaki to 200 million. Ito, construction of Lagindingan, ito, parang familiar ako dito. Maganda po ito. Construction of Lagindingan, Iligan City, Alternate Road, Misamis Oriental, Package 3, 200 million. Maganda po itong project na yan. Kailangan pong papuntang airport yan Di ba? Lagindingan. Ito pa. Ito na, flood control. Construction of flood control structure along Sawaga River, Linabo Bridge, Barangay Section, Barangay Violeta, Malay-Balay, Bukidnon. Package 1, 200 million. Alam niyo po ba, dahil sa kagustuhan ko na maghanap pa ng dagdag na pruweba, para patunayan na tayo ay hindi nanggo-good time at hindi po tayo fake news, nagtanong po tayo sa DPWH Region 10, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. At atin pong natuklasan na ito pong 200 million na to na construction ng flood control, 200 million po. Ang nakakuha po ng kontrata niyan ay ito pong Vicente T. Lau Construction. Vicente T. Lau Construction. Ito po, ito po yung, hindi ko lang maipadala, baka maputol ako And dito po, may notice to proceed, may contract agreement, may mga pirma po kinauukulan, etc., etc. Ito po ay, ang notice to proceed po para sa 200 million flood control project na ito ay May 27. At ito po ay project ng Regional Office 10 ng DPWH. Ang kabuang halaga po ng proyekto, nakatipid po ang gobyerno, 200 million ang allocation, pero ang kontrata po dyan ay 193,168,626.69. Nakamenos ang gobyerno dito ng mga mahigit 6.8 million mga magulang at mga. So, yan po ay flood control project po yan, mga kababayan. Tatanungin ko uli ang opisina ni Senator Risa Ontiveros, ito po bang mga proyekto na to? Hindi po ba sa inyo to? Hindi nyo po ba amendment yan or insertion? Ma'am? Hindi po kami fake news. Ayoko namang sa amin manggaling pero kailangan ko pong ulit-ulitin yon.
ano nga po yung sabi ni Senator JV Ejercito? Pakinggan po nyo mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, at narito na tayo sa mga huling bahagi ng ating palatuntunan. Nandito po, Senator JV Ejercito. Mismo nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa eh. Nasa mahigit 100 billion daw yung pesos, yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi, talaga? alam niyo, yung insertion, hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya ho kami nagba-budget hearings para mapakinggan ang concerns ng bawat ahensya at departamento. At yung pong sinasabing insertions, ini-introduce namin yan yung amendments. Sabihin na natin amendments kasi ang sama na ng insertion eh. No? We introduce amendments after the budget hearing, during the budget hearings or deliberations, kapag yung mga ahensya, departamento na amin pong in-sponsor, in my case, DOTR po ako kahapon, nagsimula kami ng budget hearings, ang ina-aprobahan, meron silang proposed budget. No? Halimbawa, para sa kanilang mga proyekto, yung mga railway, mga airports, at iba pa. Pero ang inaaprubahan ng DBM through the National Expenditure Program, ito lamang. So, kung titignan mo, kulang na kulang. Kaya ang trabaho namin, ako bilang chairman, to introduce or to recommend yung pong amendment o insertion. Halimbawa po yung DOTR, no, yung pong railway system natin, yung Metro Manila Subway System, North-South Commuter Line. Bagamat yan po ay loan from Japan, from JICA, meron ho tayong government participation, yung GOP na tinatawag. Nabawasan po yan na dati na ilagay sa program funds. Tinulak natin na mailagay sa program funds. Yan po mga kababayan, ang nagsalita po dyan, si Senator JV Ejercito. At siya po mismo ang nagsabi, ang amendment ay insertion. Ang insertion ay amendment. Wala pong masama sa insertion. Wala rin pong masama sa amendment. At the risk of being repetitive, sabi nga ng mga lawyers, for the nth time, ulitin natin, wala per se, sapagkat dyan po nagagamit ng mga senador ang kanila pong kapangyarihan para makapagpagawa ng mga proyekto kung saan sa ang panig ng bansa, especially ang constituency po ng mga senador ay national. Hindi po isang distrito lang, national. Mahirap nga yun eh. Pagka may tumawag sa iyo o nagpunta sa opisina mo na mayor ng Tawi-Tawi, Senator, baka po naman pwede mapagawa po kami ng ganitong proyekto. Dahil gusto mong tumulong doon sa bayan na yun, edi gagawa ka ng paraan para mag-amend, mag-introduce ng amendment para mapagbigyan po yung kahilingan nung maliit na bayan na yun kung saan mang sulok ng Pilipinas. So wala pong masama sa amendment. Walang masama sa insertion. Yan po ay malaking bagay para magkaroon ng tinatawag na equitable distribution of resources and wealth para po sa mga proyekto ng ating pamahalaan na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Kaya lang po naging masama ang insertion dahil sa mga tiwali, dahil sa mga tulisan, dahil sa mga buktot, dahil sa mga mandarambong, dahil sa mga magnanakaw, dahil sa mga durobo. Kaya lang po naging masama yun. Subalit kapag ka ang proyekto ay nagawa ng tama ayon po sa program of works, na pakikinabangan ng ating mga kababayan, ano masama doon? Pero kung ikaw ay senador na namili ng kontraktor, senador na kumuha ng kickback, senador na alam mo naman na ikaw ay
na yung proyekto ay halos wala nang natira o kaya naging ghost pa, napakawalang yamong senador ka. Pero kung hindi mo ginawa ang lahat ng kasamaan na yon, walang masama doon sa insertion. Walang masama sa insertion, mga kababayan. Kaya yung nagulat ako Nagulat ako na para bagang masama na kami. Sinabi lang namin na meron silang insertion. Sinundan lang naman namin si Senator Ping Lacson. Almost all senators have insertions. Sabi ni Senator JV, hindi almost, all senators have insertions. Totoo naman. In fairness kay Senator Risa, ang kanya 3.03 billion lang ang insertion niya sa kabuuan ng 2025 budget. May senador nga dyan, mahigit 11 billion ang insertion. Meron 5.9 billion, merong 5.1 billion, merong 4 something billion. At yun po ay iisa-isahin natin sa mga susunod na araw. Ang tanong lang po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang tanong lang po namin ay meron bang senador na may insertion na hindi tumanggap ng porsyento mula sa mga kontratista? Meron bang makatitingin sa atin ng diretso, sasabihin sa atin, ako, Katunying, ako, ni 5, wala akong tinanggap na porsyento sa proyekto na yan. Kahit ako pa ang nag-insert niyan. Kapagka po ganun, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, baka paggawa natin ng rebulto yan. Ipagtayo natin ng rebulto yung senador na yon. Pero kung hindi nyo naman, kung magsisinungaling din lang kayo sa pagsagot, wag na kayong sumagot. Ano po ba? Wag na kayong sumagot, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ako, ang haba-haba na ng daldala natin dito. Nakakapaus na nga just to emphasize a point. Biglang may mga makikita kang comment na ganito. Sabi ni Nico, iba yung sinabi ni Ping, you are confusing the public. Ano? Bingi ba kayo? Bingi ba kayo? Pagod na nga yung ayun, sige, maniwala kayong fake news yan. Maniwala kayo. Pero ang pinag-uusapan po natin dito is 2025 budget alone. 2025 budget. Ibig sabihin, yung mga senador at kongresista nung 19th Congress. Ang ibig sabihin, lahat ng nanalo na bago nung midterm elections, nakasama si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Tito Soto, si Ping Lacson, sino pa ba? Si Camille Villar, wala pa po doon. Wala pa po doon sa 19th Congress, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ngayon, Bam Aquino, wala po yun. Wala po yun. Yung kino-call out nyo kami na fake news, babala daw, wag maniwala sa fake news. Pambira. Pambira kayo. Kayo lang ba may kredibilidad na inaalagaan? Kayo lang ba may taga-suporta? Sinusuportahan din ako ng misis ko Kayo, milyon-milyon ang supporters nyo. Pero ako, meron akong misis ko na sumusuporta sa akin. Siyempre, meron din tayong inaalagaan na di po ba, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Wala po tayong sinabing magnanakaw si Senator Risa Ontiveros. Yun namang mga DDS dyan na ginagamit itong ating pagsasahimpapawid na para bagang sinabi kong nangikbak si Senator Risa Ontiveros, na nagnakaw si Senator. Wala po tayong sinasabing gano'n. Do not misrepresent me. Do not misquote me. Do not take me out of context, my dear friends.
Ayun, si Senator Marcoleta wala pa pala sa sa 19th Congress sa Senado. Ayun po mga kababayan. Babasahin ko lang po uli yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Ayan po. Ang sabi po niya, "Oy, thank you diyan sa di umano, pinick up ko lang ang inyong PubMat. Wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds. Period." Masyado kang nagiging technical doon, Senator Risa. Alam mo naman natin na yung pinagtibay ng buong BICAM, kasama po doon yung mga insertion ninyo mula pa sa committee hearing, mula pa sa plenary debate, mula po sa period of amendments. Lahat ng iyon ay parte na ng BICAM report. Lahat na po yun. Do not mislead us, Senator. Alam naman natin na lahat ng ginawa ninyo sa floor mula sa committee, pagka hindi inalis doon sa BICAM, ibig sabihin, yun na po that will constitute the BICAM report. Ano po? That will become part and parcel of the BICAM report. Kung hindi aalisin yung insertion ninyo sa committee level at saka doon po sa plenary. Wala sa unprogrammed funds. Sino ba nagsabing meron kayo sa unprogrammed funds? Pinakinggan nyo naman po siguro yung aming pong talakayan ni Kumbachero. Sabi nyo, period. O yun, period nga. Babasahin ko yung buo na pahayag ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang Facebook page kasi meron po siyang binanggit dun sa bandang dulo. Sabi niya, babala, wag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Yun. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Sino po ba dyan sa may insertion na yan ang nakapagpasok ng kanilang insertion o amendment na hindi dumaan sa tamang proseso? Meron po ba kayong maituturo? Sino po ba sa mga senador na parte ng 19th Congress na nakapag-insert na ang kanilang insertion ay hindi inaprubahan ng Senado? Wag pong ganon. Lahat naman po ng insertion na yan dumaan sa proseso. Lahat ng amendment ninyo dumaan sa proseso. At lahat ng amendment ninyo kaya naging parte ng General Appropriations Act o GAA sapagkat inaprubahan po ng Senado. Kaya it's not the issue. The issue here is whether or not you have insertions. Meron. Hindi po kami fake news. Ipinakita po namin ang buo. Wala po kaming sinabing ang insertion nyo illegal na ninyong isiningit. Wala pong nagsabi na ang insertion ninyo hindi dumaan sa tamang proseso. Wala rin pong nagsabi na meron po kayong insertion na nasa unprogrammed appropriation o UA. Wala po, Senator. Ang issue lang po dito, meron po ba kayong amendment or insertion/insertion? Meron po. At wala pong masama doon. Wala pong masama doon, mga kababayan. Kasi in fairness to me, my dear friends and classmates, dalawang beses po ang stint ko sa House of Representatives. When I was a young reporter covering for DZEC, that was 1995, nag-cover na po ako sa House of Representatives. So yung budget process, somehow, meron na po akong ideya. Ang speaker po noon, si Speaker Jose de Venecia. Then, nung pong 2004, ay ako po'y nagkaroon ng second stint sa Congress, nag-cover ng House, and that was during the time of
Speaker Nograles, kung di ako nagkakamali. Ay, hindi, teka muna. Nalito ako Sino nga ba speaker nun? Sino ba speaker ng 2004? Anyway, tapos, noong year 2001, nag-cover po ako ng Senado. Kumbaga, kahit pa paano naman po siguro naiintindihan ko itong aking sinasabi. So, yung budget process, kahit pa paano meron po tayong ideya dyan. Ano? Kaya po, kaya naman nating talakayin ito. Nakapagsisika po tayo na talakayin ito ng maayos. So, yun lang po, mga kababayan. Yun lang po. Wala po tayong masamang tinapay kay Senator Risa Ontiveros. In fact, sabi ko nga po sa inyo, ako'y hindi makapaniwala na meron po siyang flood control insertion. Pero, be that as it may, yung pong insertion niya, wala pa rin namang masama sapagkat lalo na kung ito po ay naipatupad ng sang-ayon po sa itinatadhana po ng batas. Ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ano po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po sa inyo pong pagsubaybay. Pero bago po tayo matapos, ako po ay nagpapaabot muli ng pakikaramay sa ating pong mga kababayan na naapektuhan po ng malakas na lindol dyan po especially sa lalawigan po ng Cebu, dyan po sa lungsod ng Bogo, Medellin at San Remigio at pati na sa iba pang mga lugar po sa Cebu at iba pang naapektuhan ng malakas na lindol. May mga namatay po dyan. Yung mga tinamaan po ng bagyo, yung most recent po si Paulo, nung nakaraan si Nando, si Opong, sana po ay makabangon po sila. At isama po natin sila sa ating panalangin. Ang mga namatayan po ay maging malakas nawa ang kanilang loob at huwag mawalan ng pag-asa. Ito pong ganitong klase ng sakuna, wala pong may gusto nito sa atin, pero hindi, gaya po ng ating paninindigan, hindi po naman tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi po natin kakayanin.